Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakasanayan na nating mga tao ang magpunta sa banyo kapag tayo ay maliligo o kaya naman ay dudumi. Normal naman yun sa atin. Minsan pa nga ay banyo ang madalas nating puntahan para huminga sa nakakapagod na ingay ng mga tao sa labas. Pero paano kung ang banyo na mismo ang maging daan para hindi matahimik ang buhay mo? Kakayanin mo pa bang tumambay sa lugar na yon para makahinga? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa iyong YouTube channel at sa inyo na rin po. Palagi po akong nag-aabang ng mga video ninyo dito para makapakinig ng iba't ibang uri ng kwento. Mapa-horror man, drama o love story. Kung hindi nyo po may tatanong ay avid supporter nyo po ako since high school. Madalas pa rin naman po akong nakikinig ng radyo at madalas ako nakatune in sa radio station kung saan kayo ang DJ. Pero noong mabalitaan ko na may YouTube channel na kayo ay mas lalo akong natuwa dahil sa wakas mas madalas ko na kayong mapakikinggan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Isay. Yun po kasi ang madalas na itawag sa akin ng aking pamilya at mga kaibigan. 20 years old na po pala ako at ngayon ay nasa first year college na. 2 taon po kasi akong tumigil sa pag-aaral dahil alam kong hindi kaya ng pamilya ko ang paaralin kami ng sabay-sabay. Kaya hinintay ko munang makatapos ang aking kuya bago ako tumungtong ng kolehiyo. Mechanical engineering po pala ang kinuha kong kurso sa isang university dito sa Antipolo. 2 lang po kaming magkapatid at dahil graduate na ang kuya ko, ay siya naman ang magpapaaral sa akin. Mabuti na nga lang at nakahanap kaagad ng trabaho si kuya kaya siya na mismo ang nagsabi na pumili ako ng school kung saan ako mag-aaral. Siya na raw ang bahala sa gastos. Kaya lang medyo mahal ang gastusin sa napili kong eskwelahan. At isa pa ay napakalayo sa aming tinitirhan. Pero suportado naman ako ng aking pamilya dahil tutulong din naman daw ang parents ko sa mga gastusin. Sila na lang daw ang bahala sa apartment na tutuluyan ko kung sakaling mag-aral na ako sa napili kong university. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko at kahit papaano ay may supportive parents ako. Kaya naman nangako ako sa kanila na gagalingan ko sa pag-aaral para makabawi sa kanila. Nang makapag-enroll na ako sa university, napapasukan ko ay kaagad na rin akong naghanap ng apartment na matutuluyan, Papa Dudut. Malapit lang naman yon sa pinapasukan kong paaralan. Mga 10 minutes drive lang bago makarating sa university. Kaya hindi ako gaanong nahirapan sa pagbebiyahe mula school hanggang apartment ko. That was my first time living alone. At malayo sa pamilya ko kaya kailangan ko talaga mag-adjust sa nakasanayan ko ng buhay. Maayos ang tinutuluyan kong apartment. Ako pa lang ang tenant sa kwartong yon kaya medyo mahal pa ang upa ko. Pero okay lang naman sa parents ko basta komportable ako. Nung una kong tungtong sa apartment ko ay okay naman. Mabait sa akin si Tita Carla, ang landlady ng apartment building na tinutuluyan ko. Nasa 40s pa lang siya kaya medyo nakaka-vibes ko pa siya. Medyo madaldal nga siya at madalas kapag nakikita kami ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi.
Para bang every time na kinakausap ko siya ay may something sa aura niya na nagliliwanag. Minsan lang ako makatagpo ng mga taong katulad niya, kaya isa na rin yon sa mga ipinagpapasalamat ko. Sinabi niya na kung kailangan ko daw ng tulong ay lumapit lamang ako sa kanya. Pero may isang rule siya na kailangan kong sundin. At yun ay huwag na huwag ako magpapapasok ng kahit na sino sa apartment nang hindi niya alam. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Hindi naman kasi ako mahilig makihalubilo kung kani-kanino at mukhang malabo rin na mabisita ako ng family ko rito dahil busy rin sila sa kani-kanilang trabaho. Sina mama at papa kasi ay inaasikaso ang business namin habang si kuya naman ay palaging nasa trabaho. Kung tatanggap man ako ng bisita, itawag ko na lang muna raw sa kanya. Alam ko naman na kaya niya lamang yung ginagawa ay para na rin sa safety ko. Oras daw kasi na may mangyari sa akin ay sagutin niya. Kaya wala na ako naging reklamo kung yon ang gusto niya. Mas okay na rin yon kesa sa mga landlady na walang pakialam sa mga tenants nila. Normal naman ang unang araw ng pag-i-stay ko sa apartment, lumipat na kasi ako roon 5 araw bago ang pasukan. Para daw matuto ako maging independent, sabi ng parents ko. It was a big chance and also a challenge for me to live alone. Feeling ko nga ay may hirapan ako mag-adjust. Dahil noong nasa sarili ko pa akong bahay, gigising lamang ako at kakain. Pero ngayon, kailangan ko munang magluto ng mga kakainin ko bago ako kumain. Mabuti na nga lang at tinuruan ako ng mama ko kung paanong magluto. Kaya hindi na bago sa akin ang pagluluto ng pagkain. Kaya lang hindi kasi ako morning person, kaya hirap na hirap talaga akong bumangon sa umaga at magluto ng pagkain kakainin. Pero kailangan kong pilitin ang sarili kong gumising ng alas 5 ng madaling araw at magluto ng kakainin ko bago pumasok sa eskwelahan. Pero hindi pa pala yon ang problema ang kaharapin ko. Walang shower ang banyo sa apartment at naroon lang ay tabo at timba na nakatapat sa gripo. Hindi naman sa pagreklamo pero hindi ako sanay sa lamig ng tubig mula sa tap water. Sa bahay kasi namin ay may thermostat ang shower kung saan ay pwede mong i-adjust ang init o lamig ng tubig base sa gusto o kaya ng katawan mo. Pero wala na rin akong magagawa kaya kailangan kong tiisin ang bagay na yon dahil nasa college na ako. Naintindihan ko rin naman na sa buhay ay may mga oras na kailangan kang mag-adjust para makasurvive. Sa totoo lang ay hindi kami sobrang yaman. Pero naibigay ng mga magulang namin noon pa man ang mga pangunahing pangangailangan namin bago kami maghirap. Isa sa mga gusto kong parte ng bahay ang banyo. Doon ko kasi nagagawa lahat ng mga bagay na hindi ko kayang ipakita sa mga tao. I know for someone it's weird pero kapag gusto kong kausapin ang sarili ko ay nagpupunta ako sa banyo at tumitingin sa salamin. Sa banyo ko rin nagagawang kumanta habang naliligo. Karamihan naman sa atin ay ganon, ginagawang concert stage ang banyo. Mahilig din naman ako sa music kaya madalas akong nakikinig ng mga OPM songs. And at my age, mas nakahiligan ko po ang P-pop songs tulad ng kinakanta ng favorite group ko ng SB19 at BINI. Kaya kahit nasa banyo ay kinakanta ko rin ang mga kanta nila na madalas kong pinakikinggan. Isang araw nga ay sinabayan ko pa ang kanta nila habang naliligo. Gawain ko kasi yon para hindi ako makaramdam ng boredom habang nagsha-shower. Nung una ay masaya ako kapag naririnig ko ang kanta nila sa phone ko habang naliligo. Sinasabayan ko pa nga ang bawat lyrics ng kanta nila. Tapos paminsan-minsan ay sinasayaw na rin. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng pag-i-enjoy sa pagkanta at paliligo, ay bigla na lang ako nakarinig ng pag-iyak sa loob ng banyo. Nung una ay binaliwala ko lamang dahil baka sa katabing bahay lamang yon. Pero napagtanto ko na hindi yon nanggagaling sa kabilang bahay. Dahil halos isang dipa ang layo ng pader ng banyo ng apartment ko sa kapitbahay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon dahil palakas
Nang palakas ang naririnig kong pag-iyak ng babae at natatabunan noon ang music na pinakikinggan ko. Kagad ako nagtapis ng tuwalya at kinuha ang phone ko bago nagmamadaling lumabas ng banyo. Eksakto namang pagpasok ni Tita Carla nang makalabas ako at nakita niya akong nanginginig. Tinanong niya ako kaagad kung bakit ako parang nababalisa noong mga oras na yon. Inakala niyang dahil lang sa malamig na tubig kaya ako nanginginig na lumabas ng banyo. Buti nga sana kung yon ang dahilan pero hindi. Sinabi ko sa kanya na nakarinig ako ng babaeng umiiyak sa loob ng banyo habang naliligo ako. Kagad naman niyang sinilip ang banyo at tinignan kung may tao sa loob. Pero nang pumasok siya sa banyo ay wala siyang nakitang kahit na ano. Baka lang daw guni-guni ko lang yon at may pumatong lang na boses sa music na pinakikinggan ko. Sinabi ko sa kanya na narinig ko na yon habang sinasabayan ko ang pinakikinggan kong kanta. Hindi daw dapat akong matakot dahil bago pa lamang ang apartment na yon kaya imposibleng magkaroon ng multo. Huwag din daw akong maniwala sa mga multo dahil hindi naman sila totoo. At isa pa ay masyado ng modern ang panahon para maniwala sa mga bagay na yon. Bago siya umalis, ibinili niya sa akin ang isa pang duplicate ng susi ng apartment para just in case na maiwan ko ang susi ko. Sa loob ay may isa pa akong magagamit. Tinapikpan niya ako sa balikat bago umalis at sinabing good luck daw sa first day of school ko. Unang araw ng pasukan kasi yon kaya naisipan niyang bigyan pa ako ng isa pang susi. Iwan ko raw ang isa sa ilalim ng doormat sa labas habang ang isa naman ay dadalhin ko. Makakalimutin kasi ako minsan kaya nag-request ako kay Tita Carla na bigyan ako ng 2 susi ng apartment. Nang makaalis naman siya ay naghanda na ako sa pagpasok. Pero habang nagbibihis ako ay hindi pa rin matanggal. Sa isipan ko ang narinig ko noong araw na yon habang naliligo sa banyo. Hindi rin naman ako naniniwala sa mga multo pero yung nangyari kanina, sigurado ako na nasa paligid lang yon at malapit lang sa akin. Nakapikit kasi ako noong mga oras na yon dahil may sabon ang aking mukha. Kaya nung marinig ko ang umiiyak na boses ng babae ay kaagad akong naalarma. Hinilamusan ko kaagad ang mukha ko para makita kung may babae nga sa loob ng banyong kasama ko. Pero wala akong nakita kaya sa takot na naramdaman ko ay nagmamadali akong lumabas kaagad. Yun ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganong klase ng takot. Hindi ko na nga alam kung kakayanin ko pang marinig ang boses ng umiiyak na babae sa susunod na maligo ako sa banyo. Baka bigla na lamang akong mahimatay kapag narinig ko pa ulit yon sa susunod na maligo ako at mas lalo na kapag nagpakita sa akin yon. Baka bigla akong mapauwi sa amin at hindi na lamang mag-apartment. Binaliwala ko na lamang din ang araw na yon dahil baka nga tama si Tita Carla. Baka bigla lang may nag-glitch ng app sa phone ko. Kaya bigla akong nakarinig ng umiiyak na babae na sumabay sa pinakikinggan kong music. Hindi ko na lamang muna yon iniisip dahil baka masira ang first day ko sa klase. Ayaw ko pa namang mangyari yon dahil bilin sa akin ng parents ko ay mag-enjoy daw ako sa first day of class. Kaya tumawag sila bago magsimula ang klase para kumustahin ako. Sinabi ko naman kung ano ang nangyari maliban lang doon sa narinig ko sa banyo habang naliligo. Ayaw ko kasing mag-alala pa sila at problemahin ako. Sigurado kasing magpapanik kaagad si mama oras na malaman niya ang tungkol doon. Baka bigla siyang maghanap ng bagong apartment na titirhan ko. Ayaw ko namang maging burden ako sa kanila kaya mabuti nang huwag ko na lamang sabihin. Isa pa ay baka nga guni-guni ko lang ang bagay na yon kaya mas mabuti pang hindi ko na lamang pansinin. Matapos nga ang pag-uusap namin ng parents ko ay eksakto na dumating ang professor namin sa first subject at tulad ng isang tipikal na unang araw ng pasukan, ang walang kamatayang introduce yourself kaagad ang bumungad sa amin.
Kanya-kanya naman kaming pakulo ng way ng pagpapakilala para naman hindi maging dull moment ang first day namin bilang freshman. Ang iba pa nga ay nagpakilala na alam Miss Universe ang datingan, habang ako naman ay tamang kanta lang para may present sa klase. Papadudod sa pag-aaral ko sa university ay nakilala ko sina Kim at Verna. Napansin nila kaagad ako noong first day of class nang kumanta ako to introduce myself. Maganda raw ang boses ko at tulad din nila ay fan din sila ng P-pop groups na paborito ko. Pamilyar daw sila sa kinanta ko noong araw na yon kaya sigurado sila nakilala ko ang mga kumanta noon. Madali ko naman silang nakapalagayan ng loob dahil pareho kaming interesado sa music. Hindi rin ako nahirapang pakisamahan sila dahil parang parehas lang din ang mga personality namin. Mabuti na nga lang at sa unang linggo ko sa school ay may nakilala kagad akong kaibigan. Bago lang din kasi ako sa university at wala akong halos kakilala dahil ang mga kaibigan ko noong high school ay sa ibang school na piling mag-aral. Hindi ko rin naman sila mapipilit na mag-aral sa pinapasukan ko dahil medyo malayo ito mula sa dati kong pinapasukan. Tinanong ako ng dalawa kong kaklase kung gusto ko raw manood ng concert ng SB19 sa susunod na buwan. Na-excite naman ako nang marinig ko na may extra ticket sila para sa concert ng paborito kong P-pop boy band. Kaya napa-oo naman kaagad ako sa offer nila. Sagot ko na lang daw ang food at pamasahe namin, yun na lang daw ang ibayad ko sa ticket. Sumang-ayon naman kaagad ako dahil fair naman sa akin yon. Pero habang nag-uusap kaming tatlo ay may biglang tumabig sa akin at hindi sinasadyang matapunan ang suot kong blouse ng juice. Agad naman akong napatingin kung sino ang taong bigla na lamang tumabig sa akin at natapunan ako ng iniinom sa damit ko. To my surprise, isang cute na lalaki ang hindi sinasadyang matabig ako. He looked so apologetic ng mga oras na yon. Hindi niya raw sinasadyang mabangga ako at matapunan ng drinks niya. Pupunasan pa nga niya sana ang damit ko pero pinigilan ko siya. Baka kasi kung ano pa ang makapa niya oras na sumagi ang mga kamay niya sa blouse na suot ko. Sinabi ko na okay lang naman para sa akin yon dahil sabi nga niya hindi naman niya sinasadya ang mga nangyari. Tinanong niya kung paano siya makakabawi sa kasalanang nagawa niya. Kung kinakailangan niya raw na ibili ako ng bagong blouse gagawin niya para makabawi sa akin. Pero hindi naman ako ganoon kababaw na tao para ipagawa sa kanya ang bagay na yon kaya naisip ko na hiramin na lang muna ang suot niyang hoodie jacket para matakpan ang mancha sa damit ko. Pumayag naman siya at kaagad na ibinigay sa akin ang suot niyang jacket. After niyang ipahiram sa akin yon ay nagpakilala siya sa pangalang Nico. Hindi ko alam pero noong magpakilala sa akin si Nico ay bigla akong nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso. Pero hindi ko lang yun pinansin nung una kasi wala din naman akong ideya kung bakit ganon ang nararamdaman ko noong magkamay kami. Siguro dahil yun ang unang beses na nakipagkilala ako sa isang lalaki. Akala ko ay yun na ang una at huling beses na magkakausap kami ni Nico. Pero dahil nga sa suot ko ang kanyang hoodie jacket ay nag-insist siya na ihatid ako pagkatapos ng klase. Hindi naman kasi ako pwedeng pumasok sa next class ko na may mancha ang aking suot. Kaya pasalamat na lamang ako at pinahiram niya ako noon. Kaya lang ay kailangan ko ring isauli kaagad sa kanya yon. Hindi naman po pwedeng angkinin ko na lamang basta ang gamit na hindi naman sa akin. Kaya kailangan ko ring ibalik yon. Kaya para maibalik ko sa kanya ang kanyang jacket ay pumayag na akong ihatid niya ako pagkatapos ng klase. Mukha namang mabait si Nico at wala sa itsura niya ang gagawa ng masama. Kaya naman nagtiwala na rin ako. Nang matapos nga ang klase ay sumalubong sa akin ang isang big bike sakay ang isang lalaking naka-helmet. Nagulat na nga lang ako nang biglang hubarin ng lalaki ang helmet niya at tumambad sa harapan ko si Nico. That was my first time to ride on a big bike. Ang sarap pala sa feeling, para akong lumilipad. Binilin lang ni Nico na humawak ako ng mabuti sa kanyang bewang para daw hindi ako
mahulog. Sinunod ko naman ang gusto niya kaya naamoy ko ang kanyang pabango nang ilapit ko ang katawan ko sa kanya habang nakaangkas ako sa likuran niya. Sinabi lang niya na ituro ko na lang daw ang daan kung saan niya ako ihahatid. Nang makarating kami sa apartment kung saan ako tumutuloy ay bigla kong napansin ang pagkabalisa ni Nico. Tinanong pa nga niya kung sa apartment na yun talaga ako nakatira. Kinumpirma ko naman na doon talaga ako nag-i-stay. Pero para siyang nakakita ng multo nang makita niya ang apartment ko. Patutuloyin ko pa sana siya sa loob pero bigla ko na lamang naalala ang bilin sa akin ni Tita Carla. Kaya minabuti ko na lamang na magpaalam na kay Nico bago ibinalik sa kanya ang jacket na pinahiram niya sa akin. Nagmamadali pa nga siyang umalis pero sinabi niya na magkikita pa rin kami bukas at susunduin daw niya ako sa apartment ko. Pumayag naman ako sa gusto niya dahil makakatipid ako kung gano'n ang gagawin niya. Pero hanggang sa pagpasok ko sa loob ng apartment ay iniisip ko na lamang kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Nico nang makita ang apartment na tinitirhan ko. Hindi naman mukhang haunted house itong apartment kaya bakit parang nakakita siya ng multo. Habang papasok naman ako sa loob ng apartment ay napansin kong nakabukas ang pinto ng banyo. Sa pagkakaalala ko ay hindi ko naman iniwan yung bukas. Kaya laking pagtataka ko nang makitang medyo nakabukas ang pinto. Kagad ko rin naman yung nilapitan at sinarado. Pero matapos kong isaradong pinto ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang hangin na bigla na lamang nagpatayo sa aking balahibo. Pakiramdam ko ay may kung sinong nakatingin sa akin ng mga oras na yon. Hindi ko na lang pinansin ang ganong pakiramdam dahil naisip ko na baka dala lamang ng pagod yon sa maghapong klase ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magluto ulit ng agahan ko para pumasok. Wala naman akong inaasahang mangyayaring kakaiba sa araw na yon pero habang nagluluto ako ng agahan ay bigla na naman akong nakarinig ng umiiyak na babae. Napatigil ako bigla sa ginagawa ko. Sa pagkakataong yun ay sigurado na ako na hindi na ang cellphone ko ang naririnig ko. Hindi ko rin magawang lumingon sa likod ko dahil baka kung ano ang makita ko. Ilang minuto ko ring narinig ang umiiyak na tinig ng isang babae. Para bang humihingi siya ng tulong. Dahil sa naramdaman kong takot ay bigla na lamang akong napatakbo sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na nga naisip patayin ng kalan at masunog ang niluluto kong itlog. Makapunta lamang sa kwarto. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at pakiramdam ko kasi ay nasa malapit lang ang umiiyak na babaeng yon. Hindi lang kasi siya basta isang pag-iyak lang. Pakiramdam ko ay may gusto siyang sabihin. Nagulat na nga lang ako nang biglang may humawak sa balikat ko habang nakatalakbong. Nagsisigaw pa ako sa pagkakalang multo na ang tumatapik sa balikat ko. Mabuti na nga lang at narinig ko ang pamilyang na boses ng lalaki. Nang tanggalin ko ang kumot na nakatalakbong sa akin ay bumungad sa akin si Nico. Tinatanong ko siya kung paano siya nakapasok. Ang sabi lang niya ay bukas ang pinto kaya dumiretso siya kaagad. Napansin din niyang nasusunog na ang niluluto ko. Kaya kaagad na niyang pinatay ang kalan bago hinanap ako. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa sobrang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Unang tanong kaagad niya sa akin ay kung nakakain na ba ako. Nang sagutin ko siya na hindi pa ay agad naman niya akong pinagbihis at sa labas na lang daw kami kumain. I-reject ko sana ang offer niya pero biglang kumulo ang tiyan ko kaya hindi na rin ako nakatanggi. Kagad naman ako nagbihis at tinanda ang gamit ko sa school. Akala ko ay late na kami ng time na yon pero bigla na lamang nag-message kay Nico ang isa sa mga kaklase namin at sinabing absent daw ang professor namin sa first period kaya naman nagaya muna siyang kumain sa labas. Habang kumakain naman kami ay hindi ko maiwasang itanong sa kanya kung bakit ganon ang naging reaksyon niya nang ihatid niya ako sa apartment ko. Napansin ko rin daw pala ang bagay na yon. Bumuntong hininga muna siya bago nagkwento. Ang sabi niya sa akin ay may babaeng nagpakamatay daw sa apartment na tinutuluyan ko.
At ang babaeng nakatira doon ay nag-aaral din sa university na pinapasukan namin. Nagtaka ako kung paano niya nalaman ang bagay na yon, ganong freshman pa lamang kami. Sinabi lang niya na may mga kaibigan siyang nauna nang nag-aral sa kanya sa university at kalat sa buong campus ang usap-usapan tungkol sa insidenteng naganap. Bigla akong kinilabutan sa natuklasan ko. Hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako sa apartment ko matapos kong matuklasan yon. Tinanong ko naman si Nico kung bakit noon lang niya sinabi sa akin ang bagay na yon. Ayaw lang daw niya akong mag-alala at isa pa, wala naman daw kasing nagsasabi sa kanya kung may nagpaparamdam sa apartment na tinutuluyan ko. Pero nang sabihin ko na nakakarinig ako ng iyak ng babae sa loob ng banyo, ay kitang-kita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi rin niya inakala na mararamdaman ko ang nakakatakot na karanasang yon na dala ng nakaraan. Tinanong ko naman kay Nico kung bakit nagpakamatay ang babae sa apartment ko. Pero isa lang ang naging sagot niya, broken hearted daw ito noong mga panahong yon. Pero ang mas nakakagulat na revelasyon ay isa sa mga kaibigan niyang rason kung bakit ito nagpakamatay. Ex-boyfriend daw ng babaeng yon ang kaibigan niya at nakita itong may ibang babae. Dahil nga sa sobrang pagmamahal nito sa kaibigan ni Nico ay mas pinili nitong kitlin ang sariling buhay kesa ang lumaban at mag-move on na lamang. Tandang-tanda pa niya ang apartment na yon dahil doon niya madalas ihatid ang kaibigan sa tuwing makikiusap itong dumalaw sa girlfriend daw nito. Noong una ay hindi ako makapaniwala sa narinig ko pero base sa mga mata ni Nico habang nagkukwento ay doon ko napagtantong totoo nga ang sinasabi niya. Marunong akong kumilatis ng mga taong nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Kaya base sa mga kwento ni Nico ay sigurado akong totoo ang sinasabi niya sa akin. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay ihatid niya ako sa apartment para kumuha ng ilang gamit. Wala naman kasi akong pasok kinabukasan kaya minabuti kong umuwi na lamang muna sa amin. Hindi ko kasi matitiis na magtagal sa apartment na yon lalo pa ngayon na alam ko na ang history kung bakit nakakarinig ako ng umiiyak na babae sa banyo. Nang hapong ding yon ay kagad akong bumalik sa apartment at kumuha ng ilang gamit. Nagpahatid na lang ako kay Nico papunta sa terminal ng jeep. Magkukommute na lang sana ako kesa magpasundo pa kay Papa. Baka kasi hindi niya ako payagang umuwit lalo't madilim na. Pero mas lalo kung hindi tatagal sa lugar na yon kung mag-i-stay pa ako ng isang gabi sa apartment na yon. Kaya mas mabuting sabihin ko na sa kanila ang totoong nangyari sa akin. Nang may hatid naman ako ni Nico sa sakayan ay inalok pa niya ako na ihatid ako hanggang sa bahay namin. Pero tumanggi na ako dahil gabi na rin at ayaw kong may isipin ng iba. Oras na makitang magkasama kami. Sinabi ko na lamang sa kanya na magkita na lamang kami pagpasok. Tumango lamang siya bago sinabing mag-ingat ako. Alas 8 na ng gabi ng mga oras na yon at mukhang 2 oras pa nga abutin bago ako makarating sa bahay namin. Sigurado akong masasabon ako ni na Mama at Papa oras na makita nila ako sa bahay. Inaasahan ko na magugulat sina Mama at Papa sa pag-uwi ko nang walang pasabi. Tinanong pa nila kung bakit hindi man lang daw ako nagpasundo sa kanila ganong gabing-gabi na. Sinabi ko lang na namimiss ko sila pero hindi ko na sinabi ang tungkol sa mga nararanasan ko sa pananatili ko sa apartment na yon. Hindi ko kasi talaga kayang makita silang nag-aalala sa akin. Sinabi ko rin naman na wala akong pasok kinabukasan kaya okay lang na umuwi na muna ako. Pero hindi ko alam kung masasabi ko pa sa kanilang problema ko sa apartment hanggang kinabukasan. Isang araw lang kasi ako mag-i-stay sa bahay at sa isang araw ay papasok na ulit ako sa school. Sigurado kong may stress na naman ang mga magulang ko sa paghahanap ng bagong apartment. Tiyak na ako rin ang mahihirapan kapag naghanap pa kami ng bago kong malilipatan. Hindi ako sanay sa mabilisang adjustment, lalo pat kasi simula ko pa lamang maging independent. Yun kagad ang naisip ko nang magising ako kinabukasan sa sarili kong kwarto dito sa bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng lakas ng loob na sabihin sa mga magulang ko na gustong gusto ko nang lumipat ng ibang apartment.
dahil baka hindi ko na matagalan ng mga kababalaghan na nararanasan ko sa bahay na yon. Nang kumustahin nga nila ako tungkol doon ay saka ko palang nasabi ang lahat sa kanila. Pero hindi ko inaasahan ang mga naging sagot ng mga magulang ko sa akin. Hindi raw biro ang bagay na hinihiling ko. Sobrang mahal daw ng binabayad nila para sa apartment lang na tinitirhan ko. Pinili nila ang bahay na yon na titigilan ko dahil gusto nilang maging komportable ako. At kaya mag-isa lamang ako ay dahil sinabi ko nga na gusto kong maging independent. May punto naman ang lahat ng sinabi nila, pero hindi ko alam kung paano ko pangungunahan ang takot ko sa tuwing maririnig ko ang mga nakakapanindig balahibong tinig ng babaeng umiiyak sa bahay na yon. Parang mas gugustuhin ko na lang na tumira sa isang bed spacer na apartment kesa sa mag-isa lamang ako. Pero ibang nilalang naman ang kasama ko. I was arguing with my parents tungkol doon kaso hindi nila ako kayang pakinggan. Huwag daw akong magpapaniwala sa mga multo o kung anumang mga bagay na hindi naman talaga totoo. Nang sabihin ko nga sa kanila na makailang beses ko nang naranasan ang bagay na yon ay iisa lang din ang sinabi nila sa akin. Masyado lang daw siguro akong overwhelmed sa pag-aaral ko sa university na napili ko. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Papadudot, hindi ko akalain na yon ang unang beses na hindi ako kakampihan ng mga magulang ko. Feeling ko ay wala akong karapatang magbigay ng opinyon sa mga bagay na nangyayari sa akin sa mga oras na yon. Ganon talaga siguro kapag hindi ka pa talaga totally independent na tao. Lahat ng bagay sa paligid mo ay wala kang kontrol. Wala na rin akong nagawa matapos nga ang pag-uusap namin ng parents ko. Bumalik ako sa apartment na noong mga oras na yon ay tahimik lang ang paligid. Dumiretso kagad ako sa kwarto at nagmukmuk na lamang. Bahala na kung magparamdam ulit ang babaeng yon sa akin. Eksakto namang nag-message sa akin sina Kim at Verna. Tinatanong nila kung pwede ba silang mag-overnight sa apartment ko. Just for one night. Gustuhin ko man pero hindi basta-basta papayag si Tita Carla na tumanggap ako ng bisita. Kaya sinabihan ko muna sila na magpaalam muna ako sa landlady bago sila papuntahin sa apartment ko. Luckily pumayag naman ang landlady ko dahil puro naman kami babae sa loob. Basta lang daw huwag masyadong magulo at maingay. Masaya naman ako dahil sa wakas ay may makakasama ako sa gabing yon. Kagad ko namang silang pinapunta sa apartment at halos magwala sila sa saya dahil yon ang unang gabing magkakasama kaming tatlo. Nagdala pa nga sila ng mga pagkain at ekstrang damit para doon na sila maliligo dahil kinabukasan ay may pasok na kami. Sa sandaling nakilala ko sila, nabuo kaagad ang pagkakaibigan sa aming tatlo. Pareho kasi kami ng mga personality at gusto sa buhay. Kaya siguro gano'n na lamang ang koneksyon na meron kami. Isa pa'y bihira lang akong makahanap ng mga taong katulad nila na kayang sakyan ang trip ko sa buhay. Mag-aalas 10 na ng gabi nang maisipan naman ni Kim na maligo. Hindi raw kasi siya sanay na matulog na hindi naliligo. Nawala naman sa isipan ko na banggitin sa kanya ang tungkol sa mga naririnig ko sa banyo ng apartment dahil abala kami ni Verna sa pagkwekwentuhan tungkol sa mga crush niya. Nagulat na nga lang kami nang biglang marinig ang sigaw ni Kim paglabas ng banyo. Nakatapis lamang siya at naiwan ang damit sa loob. Tinanong ko kung ano ang problema dahil para siyang nakakita ng multo nang lumabas siya ng banyo. Nakakita daw siya ng babaeng duguan sa loob. Nung una ay narinig lang daw niya na may umiiyak. Pero nang biglang magpatay sindi ang ilaw sa banyo ay bigla na lamang lumitaw ang babae sa harapan niya. Hindi na nga niya nagawang bihis sa takot na baka may gawin sa kanya ang babaeng nakita. Kagad naman kaming nagtungo sa kwarto at kinandado ang pinto. Pinakalma muna namin si Kim hanggang sa nawala ang panginginig ng katawan niya. Ang gabing yon ang huling gabing nagstay ako sa apartment dahil kinabukasan ay nagpatulong kagad ako sa mga kaibigan ko at kay Nico na maghanap ng malilipatan. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng parents ko. Mas mahalaga sa akin ang mental health ko kaysa tiisin ang mga susunod pang nakakatakot na karanasan.
Papa Dudut, pinangatawanan ko talaga ang bagay na yon sa sarili ko na hindi na ako babalik sa apartment na yon kahit na ano ang mangyari. Kaya kahit pilitin ako ng mga magulang ko ay hindi ko sila sinunod. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Isay. Batid nating lahat na sa lahat ng lugar ay may mga kababalaghang nangyayari. Kahit nasa modernong panahon na tayo ay may mga bagay pa rin hindi natin may paliwanag. Kagaya na lamang ng mga pagpaparamdam sa atin ng mga kaluluwang hindi natin literal na nakikita pero nararamdaman naman natin. Tulad nga na nangyari sa letter sender nating si Isay. Hindi niya inaasahan na sa lugar kung saan siya maninirahan ay mararanasan niya ang mga nakakagimbal na pangyayari sa kanyang buhay. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at suportahan din po ang bagong channel ni Papa Dudut, ang Papa Dudut Family Vlogs. Ang mga link po ng channel na yan ay makikita sa mismong homepage ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.